Maulang maaga sa inyo po mga katribya. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At dito po tayo mga katribya po sa ating pong farm. At ito po binisita po natin yung ating pong malalaking mga bungang talagang pitasin na. Ayan, nakakala mo talaga siya po mga katribya po ay bayabas. Kaya po shoutout po natin ng ating pong mga ka-farmers. At yung ating mga bulaklak naman ay ayan, kumpul-kumpulan. Grabe, sa bawat dulo. Hindi naman pong ating mga pansunod ay lumalaki na rin po siya. Ayan, yung ating mga gaholin. Kumbaga, itong ating pong kalamansi mga katribya ay maganda po ang figura. Ayan, nakita nyo po yung bulaklak. Maulang maaga sa inyo po mga katribya. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At dito po tayo mga katribya po sa ating pong farm. At ito po binisita po natin yung ating pong malalaking mga bungang talagang pitasin na. Ayan, nakakala mo talaga siya po mga katribya po ay bayabas. Kaya po shoutout po natin ng ating pong mga ka-farmers. At yung ating mga bulaklak naman ay ayan, kumpul-kumpulan. Grabe, sa bawat dulo. Hindi naman pong ating mga pansunod ay lumalaki na rin po siya. Ayan, yung ating mga gaholin. Kumbaga, itong ating pong kalamansi mga katribya ay maganda po ang figura. Ayan, nakita nyo po yung bulaklak. Tapos meron po siya yung mga gamais. Ito ay hindi na po natin ito inalagaan po ng ating spray. Itong ating pong buko na ito. Tapos yun naman pong bulaklak ay bunga na rin po ito ng ating pong ulanan. Ngayon mga katribya, lumalaki na rin po yung ating mga pansunod. Ayan, susulit na rin po itong ating pong mga alaga. Tapos magandang balita, tumaas pa ng 50 pesos, naging 1,150 by 1,2 ang presyo ng kalamansi natin. Sa madalit salita mga katribya, ay hindi po siya bumagsak, hindi pa siya bumababa. Siguro dahil po doon sa nag-uulan, tapos wala pong gano pong nakukuhang kalamansi, kaya yan, nag-stay po siya na libo ang presyo ng kalamansi natin. Kaya good news po doon sa ating pong mga ka-farmers na meron pang mga natitira pong mga pitasin. Yung ating pansunod ay lumalaki na. Ayan, meron po mga nagpipitasan po ngayon. Ang problema po ngayon mga katribya po, mahirap po mag-alaga po ng mga pitas. Kailangan didiligan po natin siya kapag tayo mamimitas pagka ganitong umulan. Ayan, naglaki po ng bunga. Tapos ang dami po pong bulaklak. Pag hindi po natin kabisado mga katribya po yung pag-aalaga po ng ating kalamansi, asahan po ninyo maluluto ang bunga ng kalamansi pagka tayo nagpapitas po ng umuulan. Lalo na pagka tayo ay mayroong sabog ng abono ang inyo pong kalamansi. Ay nako, ay talagang asahan na po ninyo yung pong pagkaluto. Tayo mayroon naman pong technique na ginagawa. Basta pagka napitas po ang bunga, kailangan dapat ay ating didiligan muna bago natin ilagay doon sa halayhayan. I-dry siya. Tapos ingat din po sa tawag dito, yung pagpiklat. Kasi pag napiklat ang bunga ng kalamansi, asahan na po natin doon po magagaling po yung pagkasira. Doon na po magkakaroon siya ng patse na tawagin. Naluluto ang bunga. Natanggal po natin yung ating bagging. Kasi isa yan sa sumasakal doon sa ating kalamansi. Yan, basta't nasa ilalim, alisin. Yan.
Kaya pagka po talaga niya nag-uulan, malabas po ang baging. Pagka hindi mo aalisin, ayan, yan po ang magiging sanhi ng magiging gubat ang inyong kalamansi. Ang dami pong bulaklak. Kaya ang mga kalamansi ngayon mga katribya ay busog na bulaklak. Tayo mga katribya, hindi pa po tayo naglalagay po ng abono po ngayon. Dahil ang ulan natin, may kasama ng abono yan. Sabi nga nila, ang ulan alagang urya. Kaya tayo, hindi pa tayo naglalagay. Ginagawa po natin, kaya pagkalipas po ng siguro mga pag napitas na po yung ating pang July, sa August pwede na tayo magsabog ng ating abono. Tako, pagsabog natin yan, sigurado mabilis pong lumaki ang ating pang August. Yung naman pong bulaklak na yan ay pang September. Talagang ganon, pero magbubulaklak ulit siya ng panibago pang November naman natin, tsaka po pang December. Di nga lang po makikita natin siya na namumuti ang bunga o namumuti ang bulaklak dahil puno po siya ng bunga ngayon. Tingnan nyo po, yung pong mga bakante na wala po yung mga bunga na pang Agosto, sila naman po ngayon ang bumulaklak para naman yan sa September. Yan, marami rin po ito, yung mga pang September na ito. Yung mga pang Agosto naman natin lumalaki na rin. Yan, iba talaga pagka po naaalagaan po ng ulan ng kalamansi mula sa tag-araw at tapos bumuhos ang ulan, talaga namang di mo pipigilan ng kalamansi ay magbulaklak. Dahil tuloy-tuloy po ang kanyang pagbubulaklak kahit sa lalo na sa tag-araw na ate pong inaalagaan. Tuloy-tuloy pati rin po yung kanyang pagbubunga. Ang nakakatawa naman dahil hindi naman po tayo kumbaga nasulit din naman po yung ating pong alaga. Hindi man siya ganong marami ang nagtuloy, pero yung pansunod naman natin ay marami tayong nakita. Yan. Hindi po tayo nagpapitas ngayon dahil umuulan. Baka tayo malutuan ng ating kalamansi. Pero lalaki ng bunga na, oh. Yan ang masarap pong mabenta. Masarap pong pitasin. Kaya ngayon ito, karaniwan sa mga ganitong mga alanganin, nakukuha na yung mga lagpas gaholin ay tinitira na rin yan. Kadami pong bulaklak, oh. Nakakatawa naman, oh. Bulaklak, pati na rin po yung mga bunga, mga buko. Ayan, oh, puno ng bunga at buko ang ating kalamansi. Mayroong pitasin, mayroon pong mga maliliit, meron tayong palakihin. Ayan. Kaya tiyaga-tiyaga lang, oh. Tiyaga lang ang ating pag-aalaga at nakikita nyo po ang magiging resulta. Ayan, oh, lumalaki na rin po yung ating pong mga pangsunod. Sarap ang pitasin nito, oh, malalaki. Kaya po ganito mga katribya, madali po tayong makapuno ng bunga. Kaya yung ating pinitas na 5 red bag, hindi man tayo nahirapan. Kaya yung ating panggastos, yung ginastos natin dito, makukuha na po siya dito po sa bunga natin. Tapos ang magiging kita po natin dito mga katribya, yun po pansunod niya, yung ating pang
July. Pero makukuha na yung kung talagang gusto natin siya na puwersahin. Eto, sa katapusan ng June, pwede na po siyang mapitas. Yung katapusan ng June. Pero gusto naman natin siyang mapalaki pa ng husto ay pang July. Sa July ng first week ay pwede na po natin siyang pitasin. At sakto na po yung kanyang laki. Ano, pag ganito pong nag-uulan mga katribya, wala pong sira ang kalamansi. Ang insekto, tahimik sila. Hindi sila po makaporma kasi nag-uulan. Tsaka yung pong bulaklak, anong dami. Sa ganito mga katribya po, mga nakakapagpasingit ang mga buyer ng kalamansi. Pagka hindi po alam nila yung paraan po ng pag-aalaga ng ibang mga buyer, wala silang maititinda. Yung mga taga rito, alam nilang diskartihan ang kalamansi. Kaya nakakapaglabas sila ng kalamansi na hindi po naluluto. Ayan o. Nakayok-ayok po ang ating mga kalamansi. Ang bunga, ang dami na po niya. Ayan, nakakatawa na. Malaki na ang bunga. Ayan yung ating mga damo. Tanggal na rin natin. Pag gumanda po ang panahon, tsaka na unin natin siya i-sprayin ng herbicide. So, bunot-bunot muna ng konti-konti. Ano? Dami. Sulit na rito. No. Lumaki na rin po kagad po yung ating pong pansunod. Tsaga-tsaga lang po mga katripya. Pagka nalaglagan ka ng bunga, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga. Hanggang ganon, hanggang tutuklas tayo ng mahusay na gamot, testingin natin. Pag umapprove, swerte. Pag hindi po umapprove, another testing uli. Hindi mo natin dapat sukuan. Sinukuan mo kasi mga katribya po ang isang bagay, hindi mo makikita po yung pagkukulang o yung pagkakamali. Hanggang ganon, minsan nagiging success, minsan naman po ay nagiging failure. Ang importante, tuloy-tuloy. Ay kung ito mga katribya, sinukuan natin, hindi natin siya inalagaan, ay wala tayong pangbawi. Ano lang yung bunga natin ng buwan ng June, wala na. Hindi na po natin siya makukuha yung pang July natin. Marami rin po pala yung pang July natin. Ala ko konti pero pagka lumalaki, maganda na po yung bunga niya. Sana naman ay huwag kagad pong bumaba ang presyo ng kalamansi. Maabutan pa natin po yung magandang bunga. Maambon-ambon pa rin po ngayon mga katribya, pero di naman po siya ganun kalakas yung ulan. Pandakake ito natin. Alis muna tayo ng ating pambagig. Ay, kabukahan po ng bulaklak. Ang daming bulaklak mga katribya.
baging natin ay kailangan ng bunutin. Dati-rati ingat na ingat tayo sa bulaklak, baka mulagas. Ngayon sasawa ka ngayon. Sasawa ka sa bulaklak. Dami. Kaya lang, siyempre, di mo na rin naaasahan po na magiging mataas ang presyo ng mga bulaklak na yan. Dahil yan na po ang kanilang panahon, mga katribya. Yan, nabasa na po ang ating camera. Pag ang kalamansi mga katribya po ay marami pong bunga, lumalaylay po ang kanyang mga sanga. Lumaylay na siya, ayan, no? Yan lang, mapitas mo na ang bunga para hindi po siya mabali. Hindi naman mo pipitasin, pwede mo siyang tukuran. At pagkat hindi mo tinukuran at lumakas po ang hangin, yun na nga, masisiklat po ang ating kalamansi. Sarap pong pitasin, no? Ang lalaki. Yan natawag na big size. Pag big size ang kalamansi, hindi po mahirap ibenta. Kahit saan ay laging mabili yan. Pagka small ang kalamansi nyo, lalo kung bumaba ang presyo, babaratin ng mga buyer at mga ahente ang kalamansi. Kaya dyan naman kumikita ang mga ahente, mga katribya. Mintres marami siyang nababarat, nakukuha ng bababa. Lalo silang maganda ang kinikita. Kaya depende rin yan sa klase ng kalamansi na inyong titinda o mapipitas. Saka sa punla, pag pangit ang punla na inyong nakuha, lalasan, yan po ang nire-reject. So, yung binabarat ng mga ahente. Pero pagka maganda ang punla ng inyong kalamansi, ay susulit naman po mga katribya po yung benta. Tsaka yung laki. Grabe na. Nakayok-ayok na ang mga sanga ng ating kalamansi. Ito matindi, matibay ito eh. Hindi mo madali kagad ito ng herbicide. Maka-recover. Yun ang ating pinuputol. Lutong siya pagka naulan. Mga katribya. Ang gandahan po ng ating kalamansi, hindi po siya tumayog. Permis po yung kanyang pagiging malabong. 3 taon at kalahating 6 months, 3 to 6 months ang edad na po nito, itong ating inaalagaan. Dami. Ganito po yung inyong alaga, gaganahan ka na pumasyal, lumibot. Pero pagka ang kalamansi natin ay wala pong bunga,
wala kang makita kahit po bulaklak, hindi ka man lang maganahan doon sa inyong inaalagaan. Kapag ganito na maraming bunga ay talagang, lalo na pagka matiyempo mo pa mga katibya po yung maganda po ang presyo, lalo maswerte. Kaya sana ang buwan ng July ay maganda pa rin po ang presyo, kahit na bumaba siya sa libo. Importante meron tayong mapipitas na maganda, sulit pa rin, dahil yun na po yung ating pong pinakakita. Malalaki na po ng ating pitasin. Okay. Shout out natin mga namimitas ng kalamansi ngayong tag-ulan. Tingnan nyo po itong ating natawag nating bulitog. Nung sinabay po natin itong itanim, sama ito yung laos na nagpunla na nahalo. Ito naman po yung hindi. 3 taon at kalahati, ganito na po ang laki niya, ganyan na po ang labong, pati rin yung kanyang katabi. Pero ito, naiwan na siya ng husto. Di na siya lumaki, ganyan na lang. Ganito forever, para itong nasa paso, hindi lumalaki yung kanyang puno, pati sanga. Pero kato paano naman, lumaki naman po yung kanyang bunga. Kaya lang doon sa kanyang size na kochok, ganun na rin. Ayan. Okay, yung ating pong mga gaholin. Kung nagparehas lang ang bulaklak nito nung pangalawang bulaklak, ay mas marami po yung ating pan-July na pitasin. Kaya lang po ay hindi siya nagparehas. Kaya nung inabutan natin po ng ating pag-i-spray manual, mas marami po yung na maging okay, nabuo. Lalo na po nung inabutan ng maraming bulaklak, yung mga gamais. Yan, gamais na yan, lalo mas marami yan. Isang buwan yan, makikita ninyo pagka ganyan ay kasaresa, talaga namang halos na makikita nyo siya. Ang kakanda, di na magkakanda kanda o galapay